Hello guys, I'm Erwin Chua. I'm half Chinita, half makinis. So, sorry guys, yun na kasi yung asset ko eh. Sorry ah. So, I'm a single mom of Cubao. Magaling umibabaw. Pinapatulan kahit kaedad ni Julius Babaw. Pag walang-wala na, pwede na sa kalabaw. Okay guys, so gusto kong ikwento sa inyo kung paano ko nakilala yung best friend ko for 17 years. Actually, siya yung kaninang comedian. So yung school ko, yung course ko is Mass Communications. So yung classroom namin, puro siya magaganda, tsaka mga gwapo. So naalala niyo ba yung itsura ng comedian dito kanina? So, bigla siyang pumasok sa classroom namin. So, naiintindihan niyo yung una kong naramdaman nung nakikita ko si Asoy. Grabe, as in sobrang parang hindi ako makapaniwala na ganitong lalaking pumasok sa classroom namin. As in, gulat na gulat talaga ako. Diba, sino tong pangit na to? Ang pangit mo! Tingnan mo, parang kang janitor. Parang kang mahirap. Grabe, parang lahat na ng dahilan para mag-suicide nasa yun eh. Pero, alam niyo yung natutuwa ko para sa kanya kasi sa kabila ng lahat, pinipili niya pa rin mabuhay araw-araw. At papasok araw-araw sa school namin. So parang di talaga ako makapaniwala. Gusto kong sumugod sa registrar namin. Gusto kong sabihin, guys, bakit nyo naman hinayaan na mag-enroll to? Pwede ba i-refund nyo na lang yung pera niya? At ikaw naman, Asoy, ang dami namang school sa QC, bakit sa Trinity ka pa nag-enroll? Meron namang test na course, di ba? Meron namang 2 months course. Sana doon na lang, hindi yung nahihirapan pa kami na magtitiis kami ng 4 years, makikita namin kung gaano kakangit. Diba? Alam mo yun, Asoy? Okay na sana lahat eh. Huwag ka lang sana pumasok sa classroom namin. Okay? So, ayun. So, one time, nagpunta ako ng dentist sa Green Hills. So, pumasok ako dun sa clinic. May nakita akong kalbo na maliit. Hindi ko napansin si Wally Bayola pala to. Sabi ko, tayo na, coincidence. Tapos maya-maya, syempre, ngingiti-ngiti na ako kasi meron akong gustong sabihin kasi bigla ko naalala si Asoy. Si Asoy kasi dati niyang katrabaho si Wally Bayola. Kasi nga, floor director siya ng Eat Bulaga. So ayun, sabi ko, hello po Sir Wally, meron ka po bang kilalang Asoy? Tapos bigla naman sumagot si Wally Bayola, sabi niya, oo si Asoy, bolero yun eh. So ayun na lang, sa isip ko, alam mo Wally, kung alam mo lang kung paano ka tinatarantado nito, araw-araw lagi ka niyang pinapahiya, lagi niyang pinapaalala sa mga tao kung gaano ka kababoy kasama yung ibibig sa mga video mo. Next. Okay, so isa sa mga katangian ni Asoy na gustuhan ko is yung pagiging maalalahanin niya, yung pagiging thoughtful niya. One time kumakain kami sa McDonald's. Tapos, maya-maya, bigla niyang pinakita sa akin yung cellphone niya. Nakita ko sa cellphone niya, yung listahan, yung papel ng mga babaeng tinira niya. So, andun yung pangalan, yung location, at kung ilang beses niyang tinira yung babae. So, parang deep inside, natatawa ko kasi ang tanda-tanda na niya. So, pero nakukuha niya pang gawin yung mga ganyang bagay, di ba?
pa rin si Asay kasi ginagawa niya yun. Pero di minsan natatawa talaga ako kasi may gato pa akong kaibigan na hindi makamove on sa mga babaeng tinira niya. Pero siyempre, nasasaktan din ako. Kasi wala ako sa listahan eh. Tapos ito, Parang iba yan. Next na yan. so itong kaibigan kong si Aso, parang katapos ang Aso, eh sa lista pala. Kasi yung mga nakaka-sex niya, lagi niyang sinasaktan bago niya tirahin. Grabe. Tapos one time, kwento niya sa akin, may pinag-DJ daw siya ng girl. So yung babae, nandun sa dulo ng kama, nakabaliktad. Tapos yung leg niya, nakalaylay dun sa dulo ng kama. Tapos DJ siya. Kaya lang, biglang nagreklamo yung babae. Sabi niya, nasusuka ako. Nasuka daw yung girl. Nasuka ka sa maliit na titi? Tapos sabi ko, bigla ako kinausap si Aso eh. Aso eh, next time, huwag mo namang gaganunin yung babae, dahan-dahan lang para hindi mo susuka. Ikaw kaya tsumuka. Tapos kinabukasan, nakita kami ni Aso eh, nakangiti siya. Sabi niya, hindi naman masakit tsumuka ah. Gago, tsumuka nga. That's my set, thank you po. Yeah. Ang galing mo!